Guys, bigyan ko kayo ng konting tips sa mga ginagawa ko, lalo na nag-umpisa na yung mga pan race, mga derby, lalo na yung derby. Bago yan, salamat muna sa sponsor na t-shirt ko yan. Copies, si Kila Pastor BFRPC. Shoutout sa inyo dyan, sa taga Copies. So, ang topic natin ngayon, nawawala. Topic natin ngayon ay tips ko lang. Kagaya nung sinabi ko sa inyo kanina, yung patukaan sa club ninyo. Kung yung patukaan sa club ninyo yung kwadrado na na patukaan, yung lata na parang ginawang patukaan na lata na galvanized. So tignan nyo kung ano yung patukaan sa ginagamit sa track pag derby sa inyo. So sa MMFC parang yung ginagamit nila yung yung ewan ko kung hanggang ngayon tsaka dun sa SJ nakita ko ang dati yung patukaan nila 2 years na kasi ako din naglaro kaya hindi ko naman so patukaan nila PVC yung kulay orange. So ang ginagawa ko, ito rin yung marami kasing hindi nila napapansin nito pagdating ng derby, isipin nila kumain kaya yung kalapati ko, ano kaya nakainom ba man lang yung kalapati ko. Marami tayong isipin na gano'n na baka hindi nakakain, baka hindi ganito. So ito yung mga simpleng bagay, maliliit na bagay na kailangan mong mapansin, kailangan nating mapansin yung mga newbie dyan. So ito matagal ko na rin sinasabi dun sa mga nakakausap ko na mga pansier din. So yung patukaan na yun, pagdating ng derby, papatukain nila yun dun sa sa patukaan At least yung ibon mo, aware na siya, alam na niya na yung ganong klaseng patukaan doon siya kakain at doon siya iinom. So isang bagay yon na hindi ka na nag-aalala na pagka nakita niya yung napumito na yung tagapagpakain o yung mga kumboyer, lalagyan na agad yung makikita nung kalapatin kasi andun yung sa truck, tapos nandito sila sa baba mo, makikita na nila na yung kulay orange na ganun, nilalagyan na ng pagkain, alam na nila sa isip nila na kakain na, parang ganun. So kung bago pa lang sa ibon mo na nakikita nila, parang hindi ko alam kung papapansin nila o pero pagka yung ibon mo, siguradong makikipagagawan nyo, makakain lang siya. So doon mo na rin sasanayin mo na sila na doon mo papakainin. Ako 2-3 weeks bago mag-derby o 2 ba ganon, sinasanay ko na sila sa ganyang patukaan kasi medyo marami sila ngayon. Dati okay lang doon sila tumuka kasi nga kukunti lang din naman sila. So ayan, 2-3 weeks doon ko na sila pakakainin sa labas na ng kulungan sa steel matting, tapos nandito sila sa loob ng kulungan. So sa labas na ako magpapakain. Pagpakain ko doon na rin sila iinom. Pagkatapos noon, hapon na uli, hindi na kasi sila kumakain ng Pero bago mag-derby, 2 beses ko na sila pinapakain, pero hindi ganun karami yung pagkain na binibigay ko sa kanila. So ganun pa rin yung pagkain, yung ratio na pinapakain ko sa kanila, so hinahati ko na lang para hindi sila manibago. So hindi kailangan busugin yung mga ibon natin. So tinapik ko na yun nung nakaraan kasi nga ang tendency tutukod talaga kasi kailangan nila ng maraming tubig para tunawin yung mga grains na matitigas na yan sa loob ng nila, sa loob ng sikmura nila. Kung hindi mo sila makain, siguradong paglabas nila sa crates, paglabas nila sa truck, ang iniisip agad nila makainom. Kasi observe ko rin yung mga ibon ko na yan. O di ba, naglalagay ako sa crate sa kanila. Siksikan sila doon, mainit. Kasi nga marami sila doon sa crates siksikan sila doon, mainit. Pag nilabas mo yan sila, ang una nilang gagawin, mag-aayos ng balahibo, tas iinom. Kasi nga, yung kulungan nila, masikip sila doon, kung nasa crate sila, o nasa truck sila, mainit doon. So, kailangan nilang uminom agad. Yun yung lagi nilang ginagawa na nakikita ko dito. Pero kung yung ibon mo hindi naman busog na busog talaga o sakto lang, nakikita ko kasi sila pagka marami kang pinakain talaga, iinom sila ng marami, pero pag konting inom, okay na yun sa kanila. So yun yung isa na tandaan natin, yung mga newbie, pakitandaan nyo to para hindi kayo nag-iisip na nakakain ba yung ibon ko o hindi ba nakakain sa truck.
kung ano yung kainan sa truck at inuminan. Usually yung kainan nila, yun na rin yung nagiging inuman nila dito sa atin eh. So pagkatapos nila kumain, yun na ilalagyan ng inumin. So yun yung isa sa kailangan natin malaman, yung kainan. Para pagdating ng karera, hindi ka nag-ano na, baka hindi kasi marunong kumain yung kalapati ko, hindi kasi ganito yung kalapati ko. O yun, isa na point na kailangan natin malaman bago mag-derby. O derby na. Preparation yun para sa mga ibon natin. So yung pangalawa, yung sa paglo-load ng mga ibon. Ako kasi, tinapik na rito ni Sir Tommy De Vera bago niya ito na siya lang kasi yung naglakas-lakas loob na shoutout kay Sir Tommy De Vera. So napakabait na pansier, napakagaling. Gusto yung matuto ng maraming sistema sa pag-iibon, Sir Tommy De Vera, marami kang matututunan sa kanya. So yun nga, tinapik niya yung likod ng truck tsaka yung harap, yung likod ng driver, so walang kainan dati. Tsaka yung likod na likod, walang kainan. So yung mga ibon na mapupunta doon o may load doon, so maliit sa dami nila na yon, sigurado tingin ko parang baka hindi makakain o swerte pag nakakain o ayos lang. Tsaka doon sa likod, parehas na walang kainan doon sa pinakadulo. Ewan ko ngayon kung nag-upgrade na yung mga may-ari ng club na lagyan sila ng kainan parehos doon sa unahan sa likod ng driver at sa dulong-dulo ng truck. So kung meron na yung mga diyan, meron na yung mga truck nyo na ganyan, so saludo mga sir o mga nagpapalakad ng club at yung mga ibon talagang iniingatan nyo ng gusto. So hindi yung mga sinasabi ko na to sa inyo, so is maliliit na bagay lang to pagka naglo-load tayo sa truck. So ako dati kasi pag ako naglo-load, hindi ako naglo-load doon sa pinakataas, hindi ako naglo-load doon sa medyo bandang gitna ako naglo-load sa gitna ng truck. Hindi din sa pinakataas na taas kasi nga tendency kasi pag mainit yung panahon, so sobrang init na rin yun to, parang mas maganda kung ewan ko kung meron na rin silang mga ngayon yung insulator o yung parang kisame ng truck para hindi mainitan yung ibon doon sa pinakataas. So ang ginagawa ko, doon lang ako sa gitna. Makakakain sila sa kaliwa, makakakain sila sa kanan, makakainom sila sa kaliwa, makakainom sila sa kanan. So hanggat maaari, hindi ako naglo-load sa dulo kasi nga dito sa bandang gitna hindi ganong tagtag, sa dulo medyo tagtag. Yun lang yung hindi ko inaano na gayahin nyo nyo, yun lang yung observation ko lagi sa pag-iibon, sa pagdating sa mga loading na ganyan, para lang merong idea yung mga pansier din kung ano yung kampante sa sarili nila na pwedeng gawin. So dun sa wala namang kaso kung i-load nyo dun sa dulong-dulo, i-load nyo dito. Meron mga nagsabi, dun ako sa dulo nag-load, nag-champion niya ako nag-load, nag-champion ako. Pag magaling ang ibon, magaling talaga. So yun naman ang sinasabi ko naman para lang makampante ka sa mga ginagawa natin, kasi isang pagkakamali tapos lahat lagi ko sinasabi yan, isang pagkakamali tapos lahat yung pinaghirapan natin ng ilang buwan yan, mula sa breeding, pagkukondisyon ng breeder, isang pagkakamali sa raging, nagpalipad ka ng biglang malakas ang ulan, nagdayo yung ibon mo, lalaglag yan pagkabasang-basa na, sayang na naman. Pag nagtos ka, madalim yung panahon, first toss mo, second toss mo, madalim yung panahon, pinirelease mo, may mga uuwi, merong mga hindi. So lagi kong sinasabi yan na bigyan natin lagi ng magandang laban yung mga ibon natin. Ito, yung pangatlo naman, sa paglo-load ng mga mga ibon natin, sa panray, sa pooling, mga ganyan-ganyan. Ako kasi, ang diskarte ko dati pag naglo-load ako, hindi ako naglo-load agad kasi maagang loading yan sa mga 5 or 6, 5-6 nandiyan na, marami nang naglo-load yan. Ako hindi ako naglo-load dati, hindi ako naglo-load ng mga ganyang oras. Naglo-load ako mga 9, kung kaya ang 9, kung may oras ako hanggang 9 o 9:30 kasi 10 pasarado na yung minsan hanggang 10 lang sila, o yung mga marami na rin talaga napupuno na rin yung mga crates o tsaka yung kargahan sa truck. Ginagawa ko, late ako naglo-load ng ibon. So bakit ako late naglo-load ng ibon? Hindi nila
nung una hindi nila magets, hindi nila ay late ako pumupunta. Kasi ang iniisip ko, pag maaga ako naglo-load, yung stress na yung ibon, pagdating doon nagtutuka na sila na kung ano, as mainit pa sa loob ng truck. So yung sa akin naman, kaya late ako naglo-load para less stress dun sa ibon, less matoka o ano pa man, o kung ilang oras sa pahinga pa niya pwedeng ipahinga, pwede ko siyang ipahinga, kaya late na ako naglo-load sa truck. So nung una, hindi siguro parang napapansin nila na late na nga ako naglo-load sa truck. So yung mga nakakapansin na medyo mga nagpupuling din, napapansin nila yon. So sila, napapansin ko sila rin late na rin nagkakarga sa truck para nga less stress dun mga ibon. So yun yung mga bagay na gusto kong i-share sa inyo, na mga simpleng bagay. So marami pa tayong mga simpleng bagay na kailangan malaman doon sa pag-iibon din natin. So sundan niyo yung mga ibang mga vlogs ko, yung may mga simpleng bagay na papayo tayo na hindi na alam ng mga newbie, para at least alam nyo. Pati naman mga ibang veterans, mga matatagal na, hindi nila ganong napapansin yun, pero ako napapansin ko yung mga ganon. So enjoy natin lang yung pag-iibon natin. So, malapit na yung derby. So, enjoy lang mga guys. What's up mga ka-ibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin.